Mainit. Ito sa panahon na yun, yung walang kanilang lumalabas sa kanyang isipan. Uulan may ambon niya, ambon naman ulan. Ano po, talaga? Ano ka? Ang kape. Siyempre ito, pangalawang kape ito, bay. Pampalakas to. Kaya kailangan kape tayo dalawa. Yun. May chika ako. Pero bilis ako bilis ko mag-exercise at bigla ang gamot. Inom akong gamot agad, para kapag chikahan tayo. O, chismis, chikahan. O yun, kasi nga may naalala ako kahapon. So napanaginipan ko siya, natulog kasi ako ng mga tanghali bago maghapon yun, di ba? Ngayon, naano ko siya, tawag ito, habang nananaginip ako, nakita ko siya, sabi niya, pumunta ako dun sa bahay na yun. Yung dating tinitirahan namin. Itong bahay na to, ito ay kinuha ko bilang pag-ibig dati. Pero inasikaso ko siya doon pa sa mismong sa malayo siya, parang papunta ng ano, parang malapit papunta ng Bicol. O, di po, sobrang layo na pag-ibig ng kampanya, ay nakapag-ibig na ano. Doon pa ako nagpunta. Ay, Diyos ko, napakalayo. Pero dito pa yung sa malapit sa may maya pa. Tapos, hindi na naginip na ako, di ba? Pumunta ako doon sa bahay namin dati. Oo, kasi tanda ako na bahay nga namin to. Tapos dalawa, kwarto doon, dalawa. So ngayon, pagpunta ko doon, pag ano ng panaginip ko, sa kwarto agad ang tinignan ko. Doon agad ako pumasok. Oo, napinuntahan ko yung isang kwarto doon. Kami magkakapatid na babae ang nakahiga doon. Kami nakahiga doon. Tapos punta kami sa kabila, pumunta ako sa kabila. Doon naman yung mama at papa ko. Minsan nandun yung kapatid kong bunso dati. Doon din siya nakatutulog kasama ng mama at papa ko. Aba, syempre naginip nga ako. Akala ko nagpapasyal sa kanila. Kasi alam ko bahay namin yung dati. Ngayon, pagtingin ko, iba yung bahay, ay iba yung tao, puta. Ang kapag-usap lang sa akin doon, kamusta daw, yung lalaki siya na basta medyo matangkad lang sa akin. Tapos hindi naman siya mataba, hindi siya mapayat, saktuhan lang ang katawan niya. Tapos naka polo shirt, yung polo shirt na hanggang dito. Oo, ayun ang suot niyang polo shirt na hanggang dito ang kanyang t-shirt. Tapos nakatanon pa. Sabi ko, "Hay, saan po kayo punta?" Sabi lang basta sinabi lang ng lalaki. Kaso hindi ko naalala, kaya biglang nagising. Bisa natulog pa ako, hindi na ako nakatulog, kaya ako puta. Tapos natulog ko, ang dami pumasok, papasok naman sa tenga sa paningin ko. O sa panaginip, sa loka. Ewan ko ba, sa tagal-tagal na hindi na namin yung pinupuntahan yung bahay na pinag-usapan. Bigla naman siya sumulpot. Talagang bahay na, alam mo sa dami ng tinirahan namin bahay, simulat sa pulpo ng bata ako, yung wala pa yung mga kapatid ko nun. Sa Maya pa, doon na kami naging nakatira. Tapos yung parents ko minsan sa ibang bahay kami, minsan sa ibang bahay. Pero kahit lipat-lipat kami sa Maya pa, halos buong Maya pa rin yun, kaya alam namin, alam ko. Kahit mga tao doon, mga kilala ko, ganun. Tapos sa pinakahuling-huli na sa Maya pa, ito yung bahay na tinirahan namin. Lahat kami, doon kami nag-stay sa bahay na yan. Napakaganda ng bahay na yan, malaki, maluwag, kahit magpaikot-ikot kayo sa likod ng bahay na yan, makikita kayo sobrang luwag, may sariling gate. Itong bahay na to na yun, iba pa yung side ng pintuan nito. Tapos pinaayos ko to. Oo. Yung bahay na to ng pintuan, pinalipat ko yung pinakapintuan. Tapos talagang tinanggal ko to kahit sobrang tigas pa ng pader na yan. Ay, sinaunang bahay pa rin ito, di po, tigas. Ngayon, itong bahay na to, kaya nilipat ko yung pinakapintuan niya, sa side yung pinto niya. Tapos nilipat ko siya dito, ano ko talaga siya, pinag-budgetan ko talaga, kahit maganda utang ko, kasi malipat ko yung pinto. Alam mo kung bakit? Kaya nilipat ko yung pinto na yan. Dahil simula nung kami tumira dyan, halos nagkasakit na sila parents ko. Kapatid ko, dalawang kapatid. Alam mo yung tipo na sa ilang buwan lang, nagkasunod-sunod silang apat. Yun ang kinagtatakahan namin pa. Pero totoo lang, ayaw ng mama ko, dati pa, ayaw nilang lumipat. Kahit naman ako, ayaw talaga lumipat. Kaso, sa dami nangyari sa aming kakapatid, hindi namin alam kung ano nangyari dyan. Tapos, ang dami namin nakikita mga ano doon. Tawag ito parang nakita, naririnig. Tapos, yung parents namin, kaya yung kapatid ko, para bang, yung nawala sila dito sa bahay na to. Pero parang andun sila palagi sa bahay na yan. Kasi namin nakikita, yung kapatid kong bunso naman, ay mahilig sa isang kapatid. Ayun talaga, nakadikit sa amin natulog. Lalo na sa isang kapatid sumunod sa akin. Lagi nadikit doon sa bunso namin dati. Kasi parang bibing-bibing namin yun. Doon, yung kuya, yung kapatid ko na yun, umamin sa akin. Kasi nga sobrang iyak na siya, sobrang takot na. Kasi sabi niya, na lagi-lagi na andun yung kapatid namin. Doon siya lagi nagtatago doon sa aparador. Kasi yung bahay na yun, meron siyang aparador na magandang kahoy, o yung aparador, nakadikit na yun sa pader. Tapos dalawa yun, dalawa. Ang ganda pa ng aparador, napakatigas. Maganda. Tapos sobrang kakaiyak ng kapatid ko sa nangyayari. Kasi nga, pag nalabas ng kapatid ng bunso, doon yung nagmumula, lalabas sa kwarto na yun, yung ngayon lagay ng mga gamit dati. Doon siya nagtatago, nalabas kung matutulog ngayon sa bahay. Yung galing na siyang, kumbaga patay na siya, pero lagi pa rin siyang napunta sa amin para tumabi-tabi. Kaya nawa ko sa kapatid ko isa kasi iyak na iyak. Kasi lagi papagod lang sa trabaho. Tapos hindi na makatulog kasi nga nakikita niya lagi yung kapatid ko. Kahit mahal na mahal namin, naawa pa rin siya, natatakot din siya. So nag-decision ako dati na yung lagay ng gamit na yan sa kwarto, kalasin yung mga nilagay ng mga damit. Alisin. Yun, talagang pinaalis ko yung kahoy na yan, mga kahoy. Nagdala kami ng kahoy doon sa kwarto na yun kasi nga parang matigas yung kahoy, parang pinakalagay ng damit. Mula taas hanggang baba. Ayun yung pinakalagay ng damit na yan. Yun. Simulan din pinatanggal ko yung cabinet na yan. Simulan yan. Naging okay yung pakiramdam ng kapatid ko kasi hindi na siya nakakatabi kung natutulog siya. Kaya sabi namin baka naandun yung kapatid ko bunso, doon siya nagising. Kasi naglalaro talaga siya dati pa. Yung buhay pa yung bunso namin, lagi yan nagtatago doon sa cabinet na yan. Kasi nga, siyempre bata patago, ganun. Minsan pag niloloko namin, tatago lagi sa cabinet. Kaya yung namatay siya dati, yun, lagi nakakaano ng kapatid ko. Kasi doon sa kabilang kwarto yung kapatid, dito na lumipat, yung time na yung wala ni mama at papa ko. Kaya sa sobrang takot ng kapatid kong sumunod sa akin, sobrang takot at pagod, hindi na nakakatulog. Kaya naubos na nakakaalak-alak para magre-direct yung tulog siya. Kaya lagi siya nilasing, kaya natataka ako. Basta hindi na niya kinaya, umiyak na siya. Kaya siya nag-open na sa amin. Kaya oras-oras sinabi niya sa akin yun. Kinabukasan, pinatanggal ko yung cabinet. Pinatanggal ko yung cabinet. Yung sa awa naman ng Diyos, after nung natanggal yung cabinet na yan. Tapos nun, wala nangyari yung kapatid ko na may tumatabi sa akin niya. Yung kapatid namin gusto, hindi namin nandun pa rin siya. Wala. Mahirap na talagang, gusto talaga namin tumira dyan, simula sa pool. Kaya lang, sa kanya na-experience namin sa bahay na yan. Talagang pinagalan namin. Kaya kahit kami nagkaroon, na uli ng bahay, upa, okay lang. Asa maging okay ang
Hindi ako pakiramdam. Ganun. Dahil, no choice eh. Talagang kailangan namin bitawan yung bahay. Kaso, sa totoo lang, sa tagal na inalis namin yung bahay na yan, lagi yan nagpapakita. Kahit yung sa kapatid kong bunso, simula yung nagbuntis sa unang-unang bata, sa unang-unang baby niya, kanda buntis pa lang siya, lagi nagpapakita yung nanay ko or tatay ko nagpapakita sa kapatid kong bunso. Kasi nga, magkakaroon ng baby. Kasi ang parents ko, kahit sa kaming magkakapatid, wala man lang siya nakitang apo. Wala sila nakitang apo. Kasi naman kayo magkakaapo. Eh, napakahigpit naman kasi ng nanay ko. Oo, kahit sa mga kuya ko, hindi magkaroon jowa-jowa kay ang nanay ko ay sobrang higpit. Oo, di po nga, pagkatanda na namin, ay napakahigpit pa rin ng nanay ko. Kahit pero gusto naman ng papa namin, kaso ang tapang ng nanay namin. Okay, kahit naman yung tatay ko. Oo. Kaya ang ending, wala sila nakitang ng apo. Kaya yung nagkaroon ng buntis na yung kapatid kong bunso sa unang anak niya. Yun, parang nag-aalaga na lang din sa kanya yung nanay ko at tatay ko. Kasi nga, the first time may apo nakasama. Tapos, sa pangalawang anak, nagkaroon siya uli ng anak. Siyempre ako, kaso na naman kami. Pag may mga times na nakakaroon ng mga problema kasi dalawang magiging baby. Ngayon, ipapakita ko sa kanila nanay ko. Siyempre, alagaan mo ba? Pangalawa na yan. Pero kung sa lahat ng buhay na bahay na yun, alaga sa panaginip namin napunta. Samantalang lahat ng mga tinirahan namin bahay. Dahil hindi man lang pumapasok sa aking panaginip, tipota. Hindi na talaga sa bahay na yan. Kung saan dito namatay na yung parents ko at kapatid ko. Hindi kaya, siguro, baka doon pa rin sila. Sa bahay na yan. Kaya sa lagi pa rin nakikita yung bahay na yan. Ako lang nakakaano doon. Tsaka, yan, si Bebe, yung bunso ko, mahilig ka na makita yan. Ichikahan ka tungkol sa kapatid ko, mahilig din yung mag-doon. Basta, ako ichikahan, parang panibago naman ako chismis talaga. Basta yan, tungkol sa bahay na to, yun nga. Kaya sana, sa tagal-tagal nung naging bahay din namin doon, masaya din sana. Kaso yun, ang malas-malas ng bahay na yan, wala yung parte ng pamilya ko. Ewan ko, hindi ko alam kung tawa is sa yung bahay na yan. Parang bahay ko pa naman. Yung nasa ko lang bago ko tumira dyan sa bahay na yan. Ako rin ang unang pinaringgan ng bahay na yan. Ay, no, naman ako kayo. Wala akong pakialam kung makarinig sa akin. Kasi wala naman akong pakialam. Kasi gusto ko magpalit ng bahay dati. Kaya pumunta kami sa bahay na yan. Tapos, ngayon nag-birthday ako noon, yung pinaka-may-ari ng bahay na yan, unang-una. Ayun ang nagpakita sa akin. Pero hindi naman ako nakakita niyan. Kasi unang-unang bahay na yan, paparinig lang dati, tinatawag ko eh. Pero ang nakakita talaga yung mama ko. Kaya syempre, nalaman din namin na yung bahay na yun, ang may-ari ng bahay na yun, tungkol sa panaginip ko man, ay ayun yung nakachika namin yung mga kapitbahay dati, matatagal na rin doon. Kaya nalaman namin, ayun pala yung pinaka-may-ari ng bahay na yan. Na sobrang pag-ibig. Sabi nila, sabi nila, hindi naging okay sa asawa. Parang ganun. Kasi ako yung unang inanuhan dati, dinaan sa panaginip ko. Tapos yung, alam mo, binigyan pa ako ng malaking bag, ay yung bag, sa panaginip ko na yun, mag-birthday ako nun. Tapos, ang nakita naman nun, pag yun, dinala yung lalaki na yun na nagparamdam sa akin, yun yung bag. Tapos, iniwan niya sa akin. Pero tulog ako noon. Ang mama ko ang nagising dati pa. Yung mama ko nakakita, kasi yung lalaki nagbigay, ayun ay bibigay ito sa kapatid mo, yun na sa akin. Kaya, parang wala naging choice yung nanay ko. Hanggang hinatid niya yung lalaki to. Madaling araw hanggang natapos sa pag-usapan nila dalawa, malis yung lalaki, hinatid niya. Hinatid pa niya hanggang yun. Pero sobrang takot ng nanay ko. Ginising kami lahat sa kwarto. Kasi hating gabi yung mga launa tayo, mga ganyan, launa, alas 2 kanon. Ginising kami lahat. Malulan na ako, ginising ako ng nanay ko. Kasi hinanap ko yung bag at yung pera. Tipota, wala naman nakita ng pera. Kung ako lang nakita ko saan yung pera. Yun. Kaya talaga yung nanay ko, nasan daw yung pera. Wala ako nakita. Wala ako nakakausap na ganyan. Kaya talaga din yung papa ko kasi nanaginip lang yung mama ko sa kanda gulo-gulo. Kaya nagising kami lahat naman alauna ata yun. Kaso, no choice kasi talagang kita-kita ng nanay ko. Siya naman mismo ang magsabi na talagang totoong nakita niya. Kaya yun, pagising namin lahat, paano yung mga kapitbahay. Siyempre, kachismisan. Doon, tanong-tanong naman ako noon sa mga kachismisan niya. Yung nalaman niya talaga namin na yung lalaki na to nagpakita sa amin. Siya yung may-ari ng bahay. Nagkaroon ng problema sa relasyon niya. Pero mapera ko yung lalaki na yun eh. Kailangan may bag. Sa totoo lang, sobrang kakaano ko. Pagka sa nanay ko, inakit ko yung mga yung hawak ko sa daily ko dandaan. Ganyan, may pad hindi na may butas. Hindi na ako may pera. Ikaw, wala na pera. Ewan ko ba, di pungal na yan. Kaya siguro, dati nag-iisip ako na gusto ko puntahan yung bahay. Kaso ay mga kapatid ko, kasi mahirap na. Marami mga nakakaalala sa amin, talagang naging malas sa amin yung bahay na yan. Parang nabawasan kami mga pamilya. Nabawasan kami mga pamilya dahil lang sa bahay na yun. Ayun, naisipin namin, dahil sa bahay na yan. Yun. Wala naman sabi. Sana lang din, wala na lang makausma sa panaginip na sana. Lalo na yung bahay na yan. Oo, sa totoo lang, sa lahat ng naging bahay namin, itong bahay na to ang naging, tawag ito, naging alalim bahay na yan. Alam ko yung address niya, alam yung number ng lugar na to. Alam ko yung katiputa, nauwi pa yata ako dyan. Kaya ako namuwi, katiputa. Ibig sa bagong gis, ibig liwanag ang bagong gis, ang tawag yan, sa awan ng Diyos, ako'y buhay pa. Ay, naku, katiputa, kung ko manaklaro sa bahay na yan, nasama pa ako. Ay, huwag naman, day. Hindi na nga, goodbye, huwag na ba sana. Yun lang, wala akong machismis kanina, napachika lang para malaman mo yung chismis ko. Bye.